Ito na po yung ating hinihintay. Ang unang tatayo po, ayon po sa ating napagkasunduan, ay ang panig ng Seventh-day Adventist Reform Movement sa pamamagitan ni Brother Peter Kayuhin o Pastor Peter Kayuhin. So Brother Peter, yung microphone po ay ito po yung microphone. Hello. Okay, una sa lahat, purihin ang Panginoon. Ako po ay nagpapasalamat sa Diyos sa pagkakataon na kami po ay nakapunta dito para sa isang maginoong talakayan, at ako'y nagpapasalamat na nakita ko si Brother James Lubrico. Ay naririnig ko na po yung kanyang pangalan nung nandun ako sa Mindanao. Nakapunta rin ako ng Visayas. Pero ngayon pa lang po kami nagkita ng personal. At meron akong pinakaingat-ingatan na kanyang libro na sinulat. Sabi nga kanina, isa siyang writer. Okay. Yung Reasons of Faith. At kabisadong-kabisado ni Brother James. At salamat doon sa mga kapatid dito sa local church na ito na tumanggap, na pumayag na ito ay magiging venue ng isang maginoong talakayan. So, sumasang-ayon po ako na ang ating gagawin ngayon, hindi po ito debate, kundi ito isang friendly discussion, sharing of faith for mutual spiritual growth. Yan po mga kapatid. So, huwag niyo pong isipin na yun po ay magtatalo o parang patumbahan ng bawat isa. Nakita niyo naman, medyo may edad na kaming dalawa, kung magpatumbahan pa kami, ay mahirap na yon. So, mag-present lang po ng bawat isa ng panampalatayanan, at kayo na po ng mga audience na nakikinig on both sides ang bahala na tumimbang. Pero pakiusap, wag po kayong mag-away, dahil kami rin dito na speaker, hindi po kami nag-aaway. Okay, so patuloy po ang aking nais na i-share dito ay tungkol sa aming pinapaniwalaan dito sa Seventh-day Adventist Reform Movement na God's remnant people at the present time. Okay, so hindi natin pagkakaila na ilabas na natin yung ibang mga claimants, kasi marami man namang claimants tungkol sa remnant, no? So pag-usapan na lang natin dito sa dalawa, kasi tayo naman ngayon ang naghaharap. So ang una ay ang Seventh-day Adventist Church. Ang kanilang world headquarters ay nasa Old Columbia, Silver Spring, Maryland, USA. At ang panig po namin sa Seventh-day Adventist Reform Movement, ang world headquarters namin ngayon ay nasa Roanoke, Virginia, USA. At pareho po ito na dalawang organization na worldwide organization. Meron pong local churches, mission conferences, union conferences, at meron pong tig-iisa na general conference organization. Yan po mga kapatid. Ang kaibahan lang is nasa number of members. Dahil sa Seventh-day Adventist, over 20 million na po ang kanilang bilang. Ang Islam naman po, ang worldwide membership sa ngayon is just a little over 40,000. Wala pang 1 million. Okay? So, ganun po mga kapatid. So, yun po yung dalawa na claimants na pagtututukan natin dito sa titulo na kung tawagan is God's remnant people. I-clarify ko lang po yung point dito mga kapatid. Nakikita nyo po dyan. From 1844 hanggang sa 1914 is pareho po, wala pong contention dito, wala pong issue dahil both sides ay nanampalataya po na the remnant church during this time, 1844 hanggang 1914 ay ang Seventh-day Adventist. So dito, hindi po kami kumukontra doon. Agree po kami dyan. Ngayon, dito po, sa 1914 to 1918, during the war, nagkaroon po ng split sa hanay ng Seventh-day Adventist. At dito po,
merong majority group na yon po yung Seventh-day Adventist, at ngayon po ang Seventh-day Adventist Reform Movement. So mula po ng after the war hanggang ngayon, dito na po yung nag-exist yung dalawang claimants. Dito na po pumasok yung Seventh-day Adventist Reform Movement na organize. Yung first organization ng kanilang union was in 1919, tapos naging na-organize as a General Conference noong 1925. At hanggang ngayon, yun po yung nagpatuloy po na isang worldwide church organization na ang legal name is Seventh-day Adventist Reform Movement. So yan po, dito lang po tayo ang nagdi-discuss. So may dalawa na claimants dito, ang SDA at saka ISDARM. So hindi rin na po natin pag-uusapan yung sa future, sa panahon ng Sunday Law. Sa panahon po ng Sunday Law, that is yet to be determined. Mahirap na mangahas ka na sasama kami yun, paano kung babagsak ka pagdating dun sa time. So hindi po natin pahimasukan yung future, dahil may nakahulan na meron talagang tatayo na remnant, pero ang issue doon is sino sino ang magiging talagang remnant doon. That is yet to be determined, kung ano ang magiging stand ng Pero one thing is sure, yung magiging remnant at that time during the loud cry, kasi na imposition po yon ng mark of the beast, ay siguradong yung manindigan at tumanggap ng silyo ng Diyos at hindi tumanggap ng mark of the beast, sila po ang mag-compose ng tinatawag natin na remnant at that period, future time. Okay. So, yan po, na-clarify ko kung saan po yung issue ng contention, kung alin dito sa dalawa, ang ISDARM, ang remnant. So sa point of view ng ISDARM is ganito: from the First World War to the present time, God's organized and acknowledged remnant church is the Seventh-day Adventist Reform Movement. Yun po ang humble na pananampalataya ng Seventh-day Adventist Reform Movement. Alam ko po na maraming hindi sumasang-ayon, pero regardless po sang-ayon man kayo o hindi, is salamat sa pagkakataon na ako po ay makapag-present sa aming side. Mapakinggan lamang po ng mga kapatid, okay na po sa amin yun. Hindi namin, kung ano man reason ninyo na hindi nyo tatanggapin, nasa sa inyo po yun. Just give us your ear, give us the opportunity to give you the reason of our faith. If you believe it or not, hindi na namin yun. Saklaw, hindi namin po kayo pipilitin na tanggapin at paniwalaan yung aming pinaniwalaan kung ayaw ninyo. Dahil meron naman po tayong freedom of religion. Okay. So, yan po mga kapatid. Yan ang sa point of view ng ISDARM. So, yun pong 2%, na makikita nyo doon na nagiging ISDARM, yun ang naniniwala po kami na remnant church at the present time. Okay, so ang presentation ko ay gagawin ko bilang pagsunod dito sa sabi ng 1 Peter 3:15 na be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. Sisikapin ko po na I will make the presentation and give the reason of our faith with meekness and fear. So, I have no reason to be arrogant, mga kapatid, no? Dahil sino naman ako? Ako ay isang hamak lamang na makasalanan na iniligtas ng Diyos at nagpapasalamat po ako sa kanyang biyaya. Ayan mga kapatid. So, ang objective po ng aking presentation is
to show that the SDA Reform movement that was organized by the faithful minority of Seventh-day Adventists that were disfellowshipped from the church during World War I for their non-combatant stance is God's organized and acknowledged remnant church from the First World War to the present time. Ngayon, 2024, based on 4 evidences. So yung presentation ko will be, sa dalawang stand, will be on 4 points. Yung first stand will be evidence from history, and then the second point is evidence from prophecy. And then this afternoon, I will be presenting evidence from doctrine and evidence from the law of apostolic succession. So, yun po yung 4 platform na pinagbabasehan ng aming pananampalataya kung bakit kami po ay naniniwala na ang God's remnant people since the split during the First World War hanggang ngayon ay yung 2% na na-disfellowship at nagiging isdarm. Okay. So, ang first evidence na aking gagamitin sa aking presentation to show that the SDA Reform movement is God's organized and acknowledged remnant church from the First World War to the present is the evidence from history. So, meron akong chart ditong ginawa, History of God's Remnant Church in the Christian Era, pero medyo malabo doon, no? Unfortunately, hindi kami nakagawa ng tarpaulin na nakaprint. So, ganun po yun. Nakikita po natin na yung remnant church dito sa kabuuan ng Christian era, nagsimula po sa Apostolic Church. Na yun po yung inorganize ni Jesus Christ Himself. Yung Christian church was actually the remnant church dahil yung nag-compose ng Christian church na inorganize niya were the remnant from the Jewish church. Sila po yung remnant. At ito po ay dumaan, yung history ng remnant church po yan, tinayo ni Kristo, ay nagpatuloy po yan hanggang ngayon. At dumaan po siya sa 7th period of time na kung tawagin sa hula, sa Revelation 2 and 3 is 7 churches. Yung 7 churches noon, ang pangalan represents 7 period of time na dadaanan po ng God's remnant people na mag-exist hanggang sa last time. Makikita nyo po doon yung kung papaano na yung Christian church na remnant na inorganize ni Jesus ay nag-apostatize during the Pergamos period. Pagkatapos ay lumala yung apostasy doon sa Thyatira period at na-form yung papacy na nag-rule for 1,260 years from 538 hanggang sa 1798. At that time ay fully apostatized po ang papacy at ang tumatayo na iglesia ng Diyos at that time was yung tinatawag sa hula na Church in the Wilderness, na yun pong mga nagtatago na mga protestante dahil sila po ay inuusig ng majority na nag-apostatize. And then, yun pong, so nabuo yung Protestant church at that time, mga kapatid. And then, noong period po ng Sardis, from 1798 hanggang sa 1833, mga kapatid, ay nagkaroon ng spiritual declension ang church. Ito, alam na alam nito ni Pastor James dahil mukhang major niya ang history, ano? So alam niya, magkaroon po ng spiritual declension hanggang dumating po doon sa period ng Philadelphia, mula ng 1833 hanggang 1844, nagkaroon po ng moral fall ang Protestant churches doon, at yon ay dineclare ng Second Angel's Message noong summer of 1844, kaya nagkaroon po ng separation. Meron pong general apostasy in the Protestant churches, kaya yung tinatawag na Babylon is fallen, pero meron pong remnant na humiwalay doon sa grupo. At ayon po sa Great Controversy, sinasabi in the summer of 1844 about
50,000 withdraw from the Protestant churches in America. And then sila po yung tumayo na remnant. Unfortunately, pagdating po ng October 22, 1844, there was a great disappointment dahil hindi po dumating si Jesus Christ at marami po ang nawalan ng pag-asa at bumalik sa mundo. But there was a handful of people, remnant na natira, and they will receive light, na sila po ang nagpatuloy at sila po yung nangaral at dumami din po yung kanilang bilang, and then sila po yung nag-compose ng Seventh-day Adventist Church na na-organize beginning from 1860 at na-complete po yung kanilang organization ng General Conference 1863. So sila po yung tumayo na remnant at that time from 1844. And then, ang nangyari po, dumating po tayo dito sa crisis ng 1914 during the war. Nagkaroon po ng split or separation within the ranks of the Seventh-day Adventists, wherein minority na hindi sumama sa gira ay pinagtitiwalag sa iglesia, while the majority ay nag-iba po ng kanilang doktrina. Hindi nila nakayanan na itayo ang kanilang dating doktrina na huwag sumama sa gira ang mga Seventh-day Adventists. So yun po yung historical basis kung bakit merong ISDARM. Yan po mga kapatid, no? So, pag-usapan natin, ano ba ang bumubuo talaga ng iglesia ng Panginoon. Sa mata ng Diyos, ano ang kinikilala niya talaga na bumubuo ng kanyang remnant church o true church? Sabi ng Acts of the Apostles, page 11, paragraph 2, "From the beginning, faithful souls have constituted the church on earth. In every age, the Lord has had His watchmen who have borne a faithful testimony to the generation in which they live." So, ganun po mga kapatid, no? Tandaan po natin, it is the faithful souls that is to constitute the church of God on earth. In every generation. In every generation, hindi po nawawalan ang Panginoon ng tinatawag na faithful souls. Although napakarami po ang mga nag-a-apostatize, nagbabackslide, humihiwalay na sa katotohanan at humihiwalay kay Kristo, pero meron at meron pong napipreserve ang Panginoon na tinatawag na faithful souls, and they are the one that constitute His church in every age. Ano ang ibang tawag ng spirit of prophecy sa mga faithful souls? Okay. Ayon sa Prophets and Kings 466 at saka 560, ang another term for faithful souls ay the faithful remnant. Sa Acts of the Apostles naman, page 377, they are the remnant. Whether the faithful remnant or the remnant, iisa lang po yan ang tinutukoy. Mas mahaba lang yung isa, mayroong descriptive name na faithful doon sa remnant, whereas yung isa is walang descriptive name na nag-describe sa remnant. So, the remnant. But, yung mga faithful remnant, in every generation, in every age, those are the ones that constitute God's true church in that particular age. Okay. So, ang tanong ay ganito. Ano po ang katangian ng faithful remnant? Kasi kung hindi natin alam ang katangian ng faithful remnant, mangyayari po yan mga kapatid na apply tayo ng apply, kahit sino na lang ikinakapit natin yung faithful remnant, kahit hindi naman qualified. And actually ngayon, ang dami pong nagke-claim, not only ang Seventh-day Adventist, hindi lang ang ISDARM. Nagke-claim din yung ibang mga churches na sila yung remnant.
Marami, even among the Protestants, marami pong nagke-claim na sila yung remnant church in the last days. Yan po. Pero ano po yung katangian nila? Kasi yung remnant church, they have a moral qualification. Wala kang moral qualification, no matter how much you claim na ikaw ang remnant, o yung grupo mo yung remnant. But if you lack the definitive qualification, you cannot be acknowledged by God as His remnant church. You will only be a claimant ka lang. It is one thing to claim, it is another thing to prove your claim. Ganon po yun, mga kapatid. So, sabi ng Error Writings, page 66, said the angel, the little remnant who love God and keep His commandments and are faithful to the end will enjoy this glory and ever be in the presence of Jesus and sing with the holy angels. So, yun po yung katangian ng remnant. They love God and keep His commandments. Ano po ang relationship ng loving God at saka keeping His commandments? Hindi po lahat ng nagkikip ng commandments ay acceptable din sa harapan ng Panginoon. Merong mga, they are trying to keep the commandments like the Jews, pero ang layunin nila, ang motive nila ay hindi dahil sa mahal nila ang Diyos, kundi they are trying to earn salvation or eternal life. Ay hindi po yan. Hindi po yan acceptable sa Panginoon. Pero, pag nagkikip ng commandment because they love God, yan po ang nagugustuhan ng Panginoon. Kaya sabi nga ni Kristo, if you love me, you keep my commandments. So yun po, dapat na yung pag-keep ng commandments should be an outward expression of your inner love for God, yung heartfelt love mo sa Panginoon. Pagka ganon, then you have the moral qualification to be called the remnant. Otherwise, kung wala yun, hindi ka maging qualified no matter how much you claim. So, ngayon, doon po sa pinakita ko kanina, noong ang SDA, di ba, remnant from 1844, ang Seventh-day Adventist. Pero pagdating po ng crisis noong 1914 to 18, na-split yung dalawa. Ang tanong dito, nung na-split, sino doon sa dalawa na grupo ang faithful? Sino sa dalawa doon ang faithful? Kung sino ang faithful sa kanila, doon sa faithful na nagmamahal sa Diyos at sumusunod sa kanyang kautusan, doon po dapat ikapit yung salitang remnant sa kanila. So from the point of view of the Islam, ay yun pong small minority na sometimes they are labeled as the 2% na sumunod sa kautusan ng Diyos out of their love for their Savior and Lord, who created them and saved them from eternal death, ay yun pong non-combatant minority. Yun po yung remnant at that time. So yan po yung point of view namin. Okay, ang historical evidence na gagamitin ko to prove my point is dito po sa isang press release na sa isang German newspaper na kung saan yung mga leaders ng Adventist may nagbigay ng explanation. Sila, hindi ito sa side ng 2% ang nagsasabi dito. This is from the side of the majority, sabi nila. At the beginning of the war, our organization was split into 2 parties. Historical yan? Historical event. Hindi na natin ito ma-deny because that is a historical reality. Nangyari po yun. Sabi ng mga Adventists, our organization was split in 2 parties. Kailan? At the beginning of the war. Anong war? Yung First World War. As 98% of our membership came to the conviction that they are duty-bound by conscience to defend the country with weapons, also on Sabbath days. And this position was unanimously endorsed by the leadership.
2%, however, did not submit to this resolution and therefore had to be disfellowship. So, merong 2% na hindi sumang-ayon doon sa resolution na in-endorse ng majority na they have to defend their country with weapons. Kaya naman hindi sumang-ayon itong minority, yung 2%, dahil if you defend the country with weapons, yung literal weapons, that is a violation of the 6th commandment. And if you do it even on Sabbath, you are violating the 4th commandment. Kaya ayaw po nila. At ang nangyari sa kanila, sila po ay pinag-uusig, and they were what? Without mercy, they were disfellowship from the church. And many times, nangyari po without even due process. Yan mga kapatid po ang nangyari. So, ang 98% ay nagkaroon ng conviction to defend their country with weapons even on Sabbath and thus transgressing God's law. But the 2% chose not to transgress. Sorry, medyo kulang. Chose not to transgress but instead obey God's law, kaya sila ang dapat tawagin nga faithful remnant. So, yun po yung historical evidence na pinagbabasehan namin. Because historically, sila yung nag-defend sa law of God. Ang katangian naman ng remnant, they love God and keep the commandment. Ngayon, kung mag-claim ako na yung grupo ko, halimbawa meron akong grupo, I claim that we are the remnant, pero we are transgressing the commandment. I'm just only claiming, but I don't have the moral qualification to be called that one. Pero yung 2%, they have the moral qualification because historically, sila po yung dumipensa sa pangalan ng Panginoon at nagtanggol sa kanyang kautusan, sumunod kahit po sila ay inuusig. Okay. Sa number 2, ito po. Evidence number 2, in another newspaper, the leadership again made this explanation. In the beginning of the war, there were some members, as there are also in other places, who did not want to take part in war service. Tignan nyo ano po ang sinasabi dito? There were some members, that means minority lang sa mga members. Members of what? Members of the SDA Church. Ano po ang kanilang pinaninindigan na prinsipyo? Who did not want to take part in war service. Okay, they started to spread around their foolish ideas in the congregation. Ang term ng writer dito, foolish ideas daw ng some Adventist yun, yung huwag sumali sa gira. Sa kanyang point of view, foolish idea yun. Pero sa point of view ng mga who did not want to take part in war, they are just trying to obey God rather than man. Sa Acts chapter 5 verse 29. And then sabi dito, they were admonished by the church. Anong church? SDA Church. But because of their obstinacy, ang meaning ng obstinacy is fixedness in their resolution, hindi mababago yung kanilang resolution na huwag talagang sasali ng gira, they had to be put out. That means they have to be disfellowship. Ayan po yung historical na nangyari. For they become a threat to internal and external peace. Yan po yung reason. So yung faithful remnant, they were disfellowship. Ano ang tinayuan po ng faithful na Adventist dito? They did not want to take part in war service, which is correct. Ngayon, kung sang-ayon kayo doon sa idea ng iba na foolish yung idea na yon, that's for you to decide. Hindi namin pakikialam yun. Pero sa aming point of view, particular sa akin mismo personal, sa akin, that is not a foolish idea, that is a correct idea. At yon ang gusto ng Panginoon, yung huwag kang sasama sa gira. Dahil kung sasama ka, papatay ka ng kapwa-tao mo, magkakasala ka talaga, walang love. Yan po mga kapatid. So yon ang 7 na evidence, historical evidence na yung na-disfellowship na 2%, dito hindi binigay yung percentage, pero sa other references na bigay
2%, they are the one who defended the truth. And for that matter, sila yung merong moral qualification to inherit the title given to the pioneers as the remnant church. Okay, evidence number 2, ito pong mga itong mga na-disfellowship na ito, sila yung nagiging pioneers ng Seventh-day Adventist Reform Movement. Ito po sa Adventist Review Online. This was in 2014 by Dennis Kaiser, reporting from Friedenau, Germany. Yung occasion na ito, nagkaroon po ng centennial celebration ng war. Kasi 1914 to 2014, 214, yun, 100 years. There was a celebration, centennial celebration. At sabi dito, 100 years after World War I created a split among German Seventh-day Adventists that remains to this day. The church, two unions in Germany have apologized for the combative stance taken by the church leaders during the war and for their treatment of dissidents who left to create the Seventh-day Adventist Reform Movement. So ang sabi dito, they left to create the Seventh-day Adventist Reform Movement. Pero they left, bakit po? Because they were disfellowship. Wala po silang choice eh. They were disfellowship. So anong gagawin mo? 29 minutes. Okay. Ano? Okay, salamat sa paalala. So ayan po mga kapatid ang third na evidence namin. Ayon dito sa dokumento na ito, which is acknowledged even by the Seventh-day Adventists, ang nasa tama noong First World War ay itong mga minority na who left to create the Seventh-day Adventist Reform Movement because they were disfellowship. Bakit sila ang tama? Kasi sila yung nanatili na ipinagtanggol nila yung original position ng SDA Church, na original doctrine na non-combatant. Na ang idea ng non-combatant means non-participation in war, na huwag kang sasali sa gira. Ayan po yung original na Whereas, yung pong kasama nila, yung majority, ano ang position na kinuha nila? Combative stance. Combatant po yung kanilang position doon. Kaya, sino kaya ang sumunod doon sa sumunod sa original doctrine? Yung majority na combatant o yung minority na non-combatant? Historically speaking, common sense lang mga kapatid, ay natural lang na yung mga non-combatant ang sumunod sa will ng Panginoon. Kaya sila yung proper and reasonable, logical na dapat tagapagmana ng titulo na remnant church na ibinigay ng Diyos sa Seventh-day Adventist nung ito ay maitatag noong 1860 to 1863 as the Seventh-day Adventist General Conference. Sila po yung nagpatuloy doon. Okay. So, ayan. So, ang tanong dito mga kapatid is, alin dito sa dalawa ang sumunod sa mga utos ng Diyos at angkop na tawagin na faithful remnant? Dito po sa minority na 2% na na-disfellowship at saka yung majority na nanatili sa church organization na yung 98%. Alin dito sa dalawa? Okay. Yung natural, the majority, they claim na sila pa rin yung remnant. On the ground na majority sila. Pero dito naman sa side ng Islam is we honestly believe na yung faithful remnant ay dapat ikapit dito sa minority na 2% na hindi sumama sa gira o hindi naglapastangan sa kautusan ng Diyos. Okay, yan po mga kapatid. Okay, tuloy natin evidence na yung historical evidence number 4. Ito ay isang declaration by a Lutheran minister. Kasi alam niyo,
yung ano doon, yung pangyayari na yon, it's not a local event. That is an international event. Nalaman po yan sa mga tao. And there is one who gave his unbiased opinion, sabi niya, sinulat niya ito noong 1915, September 21. Since the beginning of the war, there has been a division among the Adventist people. Yung Adventist dito, tinutukoy, Seventh-day Adventist. During the period of the war, the majority wanted to see the fundamental teachings set aside. Ano yung fundamental teaching na sinet aside nila doon? Na ang mga Seventh-day Adventists ay hindi dapat sumama sa gira on the ground na ang pagsama sa gira is a violation of the law of God, and it is contrary to the teachings of Jesus Christ. The others asked that the sanctification of Saturday be allowed them even in these times of stress. The opposing faction finally brought about the disfellowshipment from the organization of the followers of the original principles of faith. So, di ba? Ang normal situation, yung mga hindi sumusunod sa principles of faith, yan ang dapat matiwalag, di ba? Agree ka, di ba? Ayun. Pero very abnormal yung nangyari dito. Kung sino pa yung sumunod sa principles of faith, sila pa ang tumiwalag. At yung lumabag, sila yung nagtiwalag doon sa sumunod. This is a historical fact. Hindi ito, sabi ng Bisaya, tumu lang. Hindi yan tumu lang, mga kapatid. Okay. So evidence number 5, testimony of the former GC President Elder C.H. Watson. Sa kanyang circular letter, ito po, there was in Germany and those other countries concerned a minority of our believers. Minority of the Seventh-day Adventists, kasi our believers who refused to follow the leadership of Conradi and others in combatant participation in the war. So meron dito, ang European Lead Division President at that time was Conradi, L.R. Conradi. Okay. Ngayon, as a leader, he influenced through his leading position, naka-influensyahan niya yung majority to take a combatant position and they participate in the war. Pero merong minority na hindi sumunod doon sa leader. Na ayaw nilang sumama sa gira. These were subjected to much suffering at the hands of their government because of their stand. Pinag-uusig sila. Pero this is again a historical reality, mga kapatid. So sino ngayon sa dalawang grupo dito ang dapat tawagin na remnant? Yung sumang-ayon kay Conradi at sumama doon sa gira? O yung mga minority na ayaw sumama sa gira? Kayo din po ang mag-decide niyan. But for us, in our conviction, na talagang ang remnant doon ay yung mga hindi sumama sa gira. Okay. And then sabi, the resistance of the minority to military service threatened to compromise the whole body of Adventists in the eyes of the German government, and to avoid this, Conradi had the minority disfellowship from the church. Acknowledge ito yan. There is no way na we deny this historical reality. Kahit yung mga leaders natin, they acknowledge na talagang yan. They were disfellowship for the wrong reason. Yan po, mga kapatid. So, sila po yung faithful na remnant. Okay. So much for that kasi wala na tayong time. There are more evidence to present. Pero 20 minutes. Okay. I-compare ko na lang po dito, yung nangyari po nung 1914 ay parehas lang po dun sa nangyari sa Jewish church nung nandito si Kristo. Alam po natin na for a long period of time, the Jews were the acknowledged church of God at that time. They were the acknowledged people of God.
For a long time, the Lord bear with their stubbornness, their constant apostasy. Ayon. Pero pagdating ni Jesus Christ, nung dumating po siya, nagkaroon po ng separation. Nagkaroon ng separation of the faithful Jews from the Jewish church. Bakit? Alam niyo po kung babasahin niyo ng John chapter 9, yung mga Jewish leaders at the time of Christ, nagiging bigoted. Alam niyo po yung bigoted? Yung hindi nila matolerate yung mga kasama nila na hindi sumasang-ayon sa kanila. Nagiging bigot sila, mga kapatid. And they made a decision na whoever will confess that Jesus is the Christ must be put out of the synagogue. At meron pong na-put out. And because of that decision, we understand na hindi lang yung blind man na pinagaling ni Jesus and na put out of the synagogue for that, dahil marami pong mga naniwala. While majority rejected Jesus as the Messiah, there were a remnant na naniwala. And out of that remnant na faithful na minority, Christ gathered them and established them as a new organization. Yan po. Kaya, during that time, nagkaroon, after ng 34 AD, nung nag-expire na yung 70 weeks granted to the Jewish nation, na meron ng visible na dalawang organization. Yung minority organization ng mga faithful na tumanggap kay Christ, at saka yung majority organization ng mga Jews na nag-reject kay Christ. Ang tanong, saan ikakapit yung remnant? Malinaw po sa Bible and Spirit of Prophecy na yung remnant ay hindi yung majority kundi yung minority na tumanggap kay Jesus Christ. So, yan po ang sabi ng John chapter 1 verse 11 and 12. He came to his own country, but his own people did not receive him. However, my remnant, some however did receive him and believe in him. So he gave them the right to become God's children. Yan po. At sabi ng 376 ng Acts of the Apostles, notwithstanding Israel's failure as a nation, there remained among them a godly remnant of such as should be saved. At the time of Savior's advent, there were faithful men and women who had received the gladness and the message of John the Baptist. And sila po yung nag-compose ng Christian church. When the early Christian church was founded, it was composed of these faithful Jews. And they are called the remnant. Acts of the Apostles, page 376. Yan po. Ganon lang po yung pattern na nangyari. Merong historical precedents na nangyari at the time of Christ doon sa pangyayari noong First World War. Kaya yun po yung mga evidence why we came to the conviction na yun pong faithful minority na nanatili po sa katotohanan, doon dapat ikapit yung word na remnant church. Okay. So much with the historical evidence. Medyo finorgo ko na yung ibang mga slides just to accommodate the time. Dito tayo sa second evidence na aking gagamitin sa aking presentation to show that the SDA Reform Movement is God's organized and acknowledged remnant church from the First World War to the present time. Evidence from prophecy. So, ang separation that took place in the rank of 70 Adventist people noong 1914 to 18 war crisis ay nangyari bilang katuparan ng hula ng Spirit of Prophecy ni Ellen G. White. Okay, noong 1913 ay meron pong inuhula si Sister White na magkakaroon ng crisis before us. Sabi niya, at ito po ay mababasa sa TM 514. Okay? Men of clear understanding are needed now. God calls upon those who are willing to be controlled by the Holy Spirit to lead out in a work of thorough reformation. I see a crisis before us, and the Lord calls for the laborers to come into line. It turned out na yung crisis po yun, ayon sa understanding ng SDA leaders, at that time, sinusundan lang naman natin yung understanding nila, which is correct naman.
Okay, sa isang pamphlet na pinamagatang The Gift of God's of Prophecy in the Seventh-day Adventist Church na sinulat ni W.A. Spicer sa page 58 under the subtitle Forewarning of a Great Crisis ay may nasusulat na ganito: something great and decisive is about to take place. That was the awakening message that came before the outbreak of World War I. Just as one illustration of ways in which it was sought by the gift of prophecy to forewarn of crisis to be met, we may well speak of the council that preceded the Great War crisis of 1914 to 18. So bago nangyari yung gira, nagbigay na si Sister White ng based sa kanyang vision na merong crisis na mangyayari. May hula na. And then nangyari, just a year after, nangyari po yung crisis na yon. And it turned out na yung crisis ay World War I crisis. Okay, yan po. That is acknowledged by leaders of SDA, including ISDARM. Okay. Prophecy 2, so hindi lang yung gira ang nakahula, pati yung separation that will take place in the rank of SDA ay nakahula din. Volume 6, page 400. As trials taken around us, both separation and unity will be seen in our ranks. Some who are now in 1900 ready to take up weapons of warfare will in time of real peril, in time of actual war, make it manifest that they have not built upon the rock. They will yield to temptation, and they will yield to temptation. Okay. For brevity, wag na nating basahin yung mahaba na statement. Basta merong nakahula dito na mangyayari na separation and unity will take place in our rank. Anong rank yun? Seventh-day Adventist rank. Okay. Yung weapon of warfare, maraming interpretation yan. Yung literal weapons of warfare, meron naman yung hindi literal na binangbanggit na weapons of warfare. Merong spiritual application yan. Pwede pa rin yung bang katotohanan at panalangin, that is also considered as what? Weapons of warfare. Pero, yung context po dito sa volume 6 is literal talaga na weapons of warfare. So, at nangyari po ito partially, nangyari po natupad ito na mayroong talagang katuparan ng hula na may separation and unity na nangyari in the rank of Seventh-day Adventists as predicted in 6400. At yon na nga po, binasa natin yung historical na record na at the beginning of the war, our organization was split into two parties. 98% sumama sa gira, 2% ang sumunod sa kautusan ng Diyos. Ayan. Ngayon, so yon po. Patuloy natin. Point 3, ang paglitaw ng SDA Reform Movement during 1914 to 18 war crisis was also a fulfillment of prophecy din. So nakahula po yung gira, natupad 1914. Nakahula na may separation, natupad 1914. Nakahula din na may lilitaw na reformatory movement, natupad din sa 1914. Okay. So, yung unang punto kanina, itinatag na natin na yung crisis before us points to the war crisis in 1914 to 18. Ang ikalawa ngayon na point ay yung sinasabi na men of clear understanding are needed now. God calls upon those who are willing to be controlled by the Holy Spirit to lead out in a work of thorough reformation. So, may panawagan po na mag-lead out ng thorough reformation. And then, natupad po yan. Kasi ayon sa vision, merong nakita ni Sister White sa vision na may tutugon doon sa call of reformation. Kaya sabi niya, TM 514, there seemed to be a great movement, a work of revival going forward in many places. Our people were moving into line, responding to God's call. So may nagresponde so na panawagan ng reformation, revival and reformation during the crisis. Okay. At yan po ay natupad doon sa reform movement na nag-arise during the war doon sa Europe, na kinakatawanan po o isinagawa ng 2%. Kaya praise the Lord. Ayan po mga kapatid. Yung mga specification ng hula
na nakita po doon na natupad sa karanasan ng mga 2% na na-disfellowship. Okay, halimbawa, ang sabi ng hula doon, a great movement, a work of revival going forward in many places. Ibig sabihin, magkakaroon ng revival and reformation, not only in one place but in many places. Natupad po yun sa karanasan ng mga natiwalag. Because yung disfellowshipment na nangyari, hindi lang po yun sa Germany. It happened in 16 countries. So many places po yan. Yan po mga kapatid, na kung saan yung mga nanindigan sa katotohanan, Okay, ang nangyari po doon, they were disfellowship. And 10 this minutes happens po, 10 during the minutes. duration of the war in 6 countries. Ayon sa history mga kapatid, 10 minutes. tignan po natin ha. Ayon sa history, History of the Seventh-day Adventist Reform Movement and IMS, page 14. Ganito po ang mababasa. Those who were disfellowship from the church because they would not condone the new stand of participation in war were not found only in Germany. In 16 countries in Europe, the brethren had the same experience. The names of the countries where this problem existed and where members were excluded from the Seventh-day Adventist Church are Austria, Bulgaria, Czechoslovakia, Denmark, Estonia, France, Germany, Great Britain, Holland, Hungary, Poland, Romania, Russia, Sweden, Switzerland, and Yugoslavia. Yan po as far as the experience ng mga reformers noon. Kaya nga may record po ang history ng ISDARM na merong mga natiwalag dito sa 16 countries na ito, and then they became the pioneers of the Seventh-day Adventist Reform Movement. Okay. At dahil sila yung nanindigan sa katotohanan, nagtanggol sa kautusan ng Diyos, kaya naniwala kami na sila yung merong moral qualification to stand as God's remnant people after the split. Okay. Okay, second reason, sabi po dito, in-specify ng hula doon na our people were moving into line responding to God's call. Ito, identification mark ito kung sino. Kasi pag sinabing our people, this is not referring to some reformers in the Catholic Church, reformers in the Protestant churches. These are reformers saan? In the Seventh-day Adventist Church. And true to that mga kapatid, kasi our people, alangan naman sasabihin ni Sister White, our people, tapos magaganap sa Catholic Church. Hindi. Ito dapat manggaling, itong reformatory movement must come within the Seventh-day Adventist Church. At yung reform movement na nangyari po noon during the First World War, talagang naganap po within the Seventh-day Adventist Church, ayon sa hula. At ang nangyari, sila po mga members talaga yan ng Seventh-day Adventist Church. Kaya po, meron ako ditong record po doon sa kanilang protest na yung kanilang sinubmit. There were several protests na sinubmit nila sa leadership sa Europe, and including nakarating po doon sa Amerika noong 1922, doon sa General Conference. Sabi na, we Seventh-day Adventists protest this and this and this and that. Nagpo-protest sila doon sa mga nakita nila na hindi tama na nangyari. They are Seventh-day Adventists po yung mga pioneers ng ISDARM. So, kung galing sa SDA, kung galing sa Protestant o sa Pentecostal, hindi pwedeng katuparan ng hula dahil yung hula dapat maganap, our people were moving into line. Anong ibig sabihin ng moving into line? Yung line po doon mga kapatid, hindi po yung literal na pila, napipila ka dyan sa jeep. Yung line na tinutukoy po doon is the line of truth that made the Seventh-day Adventist people what they are. Yan po mga kapatid. Sa sinabi sa volume 6, Testimonies for the Church, page 17. No line of truth that has made the Seventh-day Adventist people what they are is to be weakened. We have the old landmarks of truth, experience, and duty, and we are to stand firmly in defense of our principles in full view of the Word. So, anong line po yun? Katotohanan. So, anong ibig sabihin ng hula na our people were moving into line, responding to God's call? Ibig sabihin,
ayon sa hula, na may mga Adventist during that crisis na talagang they will align their life with the truth. They will be defending the truth that has made the Seventh-day Adventist what we are. Otherwise, kung walang magdidepensa during crisis, bagsak ang whole church. Ay hindi papayagan ng Panginoon yon na babagsak dahil nakasulat, God will ever preserve for Him a remnant. Kaya kahit bumagsak po ang majority, pero there was a remnant po na nagdepensa sa katotohanan. Nakahula po yun. And this ay natupad po eksakto sa karanasan ng mga pioneers ng ISDARM. So sila po ang gumanap sa katotohanan. 5 minutes. Okay, salamat. Okay. So natupad po ang hula sa karanasan ng ISDARM pioneers. Kaya sabi ko dito, ang bahagi po ng hulang ito na sinasabi na our people were coming into line, responding to God's call, ay eksaktong natupad sa karanasan ng mga pioneers ng ISDARM, sapagkat sa panahon ng war crisis noong 1914 to 18, sila ay hindi lamang basta sumunod sa mga line of truth that has made the Seventh-day Adventist people what they are, tulad ng hindi pagsali sa gira at hindi pag-work sa araw ng Sabat according to God's commandment, but they also stood firmly in defense of our principles in full view of the Word. Ayan, at yan po ang record, since the beginning of the war, there has been a division among the Adventist people. During the duration of the war, the majority wanted to see the fundamental teachings set aside. Pero there are others na ayaw pumayag na maiset aside yung principles. Dinipensahan po nila yon. Kaya sila yung remnant na yon, mga kapatid, at that time. So, kami, na new generations ngayon, hindi pa kami naipanganak noon. Ako, hindi pa ako nakapanganak noon. Pero nagpapasalamat ako na may tumayo doon. Kami na lang, umanib na lang kami dito sa grupo na ito. Ganon lang po yon. Kagaya lang ng ginawa ni Pablo, umanib lang po siya doon sa organized na remnant. Kasi nahuli ang conversion niya, kaya umanib na lang siya. At saka yung mga Christians na nahikayat through the preaching of the gospel to the word, nung nahikayat sila, umanib lang po sila doon sa faithful remnant na inorganize ni Jesus Christ. So yung mga sinasabi ko ngayon na members dito is over 40,000 lamang po worldwide. Most of them umanib na lang po doon sa dati na mga nanindigan sa prinsipyo ng Diyos na ibinigay sa kamay ng Seventh-day Adventist. Umanib lang sila doon sa remnant, mga kapatid. Kaya, ngayon, yan po ang nangyari. Okay, and then, sabi pa dito, may hula pa na isa, Selected Messages, page 403. We are to raise the banner on which is inscribed the commandments of God and faith of Jesus. Obedience to God's law is the great issue. Let it not be put out of sight. We must strive to arouse church members and those who make no profession to see and obey the claims of the law of heaven. During po ng crisis na yon, ang tumupad dito sa prinsipyo na ito na who raised the banner which is inscribed the commandment of God and the faith of Jesus and obey the law. 2 minutes. Ay yun pong yung 2%. Yung mga reformers na natiwalag. Sila po yung tumupad dito. Kaya, sila ang dapat lamang na merong moral qualification to stand as the remnant church. Tapos, ayon pa sa dagdag pa sa hula, sinasabi doon na yung mga tao na ito, they are what? Controlled by the Holy Spirit. Hindi mo nga naman talaga matatayo ang ganon crisis pag hindi ka controlled ng Holy Spirit. Dahil, biro mo yan, papatayin ka, isasalang ka sa katakot-takot na pag-uusig. Kung wala ang Holy Spirit sa iyo, talagang hindi mo makakayanan yan. Pero bakit nakayanan ng mga faithful SDAs noon na minority group? Kahit mamatay sila, ay hindi talaga sila mapilit na lumabag. Because they are controlled by the Holy Spirit according to prophecy. Kaya yan po, mga kapatid. Kaya in conclusion,
Ang ganito, alin ang tumupad sa prophecy ng TM 514 at 515 ukol sa nakita ni Sister White sa pangitain na great movement, a work of revival going forward in many places as our people moving into line responding to God's call? Is it the majority na lumabag o yung minority na sumunod? We honestly believe na batay sa patutuon ng history at prophecy, ang SDA Reform Movement ay lumitaw noong First World War bilang katuparan ng hula ng TM 514-515. Nagawa ng 2% ang pag-lead out in a work of thorough reformation sapagkat they were willing to be controlled by the Holy Spirit. Therefore, the ISDARM is the only church that has the moral qualification to stand as God's remnant people at the present time from World War I to the present. Time's up. Thank you very much po. Tamang-tama po na binasa ko lang yung concluding remark. At magandang umaga po sa inyong lahat. Dito ba 2 minutes? Dito ba? So much po, Pastor Peter Kayuhin from Seventh-day Adventist Reform Movement sa iyong isang oras na presentasyon. At ngayon naman po ay dadako po tayo sa 30 minutes na pagtatanong at sagot. Uulitin ko lang po, meron po tayong rules and regulations sa mga bagong nakarating pa po. Ito po ibabasahin ng ating second moderator bilang pagpapaalala sa rules and regulation ng ating pagtatalakay na ito. Remind mo yung rules question answer. I check. Okay, ito po ang ating rules at regulation. Una, nakapag-presenta po si Brother Peter ng 1 hour. At dito po sa number 2 tayo, 30 minutes questions and answers. So pag ang ISDARM po ang nagtayo, ang SDA po ang magtatanong. At ang kanyang itatanong po ay ayon lang po sa presentation. At isang person ay isang tanong at 2 lang po yung follow-up na question. Yun po ay napagkasunduan ng mga inyong lingkod. At no side comment po during sa pagtatanong or sa pagsasagot. At higit sa lahat, direct to the point. Either you like it or not sa sagot, yun na po. Okay, yun po ang ating napagkasunduan. So, okay, Brother Peter, once again, ready ka na po ba sa ating pagtatanong? Yung mic niyo po. Magsisimula po ang time pag sumagot na po yung atin pong presenter. At make sure po na short po yung inyo pong mga tanong, direct to the point, kasi masasali po sa 30 minutes yung inyo pong tanong. Magandang umaga po sa lahat, mga kapatid. Ngayon pong umaga ay napakinggan ko po kanina yung presentation ng ating kapatid na nagkaroon ng split at yung pangalan ng church ngayon ay Seventh-day Adventist Reform Movement. Okay, sabi po ni Ellen G. White, yung ibinigay na pangalan ng Panginoon sa kanya bilang propeta ay Seventh-day Adventist. May nakasulat ba sa sulat ni Ellen G. White na gagawin ng Seventh-day Adventist Reform Movement yung pangalan ng remnant? Kung pwede, request ko pa ay kung wala, meron, bakit? Sagot. So nakasulat ayon doon na sabi we are Seventh-day Adventists. Yun po yung pinagkasunduan noong 1860, noong first conference ay ma-organize. Nagpulong po sila and they voted na ang pangalan na gagamitin nila ay Seventh-day Adventist instead of Church of God, Church of Christ na mga general terms, alam niyan ni Pastor, historical evidence yun, no? Ang tanong is, okay, yun ay, yung premise kasi kanina ay sinabi na yung pangalan na yun ay binigay ng Panginoon. Hindi po natin, ang Islam po ay hindi tumatanggi sa pangalan na Seventh-day Adventist. In fact, incorporated po yan sa pangalan na Seventh-day Adventist. Yung pong pangalan namin is Seventh-day Adventist. Dinugtungan lang po ng Reform Movement dahil kung hindi namin dudugtungan, siguradong gagamitin ang trademark law para ihabla kami.
ng Seventh-day Adventist dahil bawal po yan sa batas ng ano doon. But we are Seventh-day Adventist. Kung babasahin niyo po yan, hindi namin tinanggihan yon. Ang tanong mo kanina, meron bang sinabi Sister White na babaguhin yung pangalan o dudugtungan o ano? Ay wala naman pong sinasabi na pwedeng dugtungan. Wala din pong sinabi na nabasa ko na hindi pwedeng dugtungan. Moderators, stop So the walang time. mababasa na dudugtungan o babaguhin. Stop the Wala time. din namang mababasa na bawal na Stop the dugtungan. Yan po ang aking sagot. Time. Audience Okay lang po, po. no? Between panel and SDA. Nakastop na po, Brother Johnson. Wala po tayong, not allowed po yung palakpak, not allowed po yung shouting. Ito po yung nagpagkasunduan ng ating pastor na si Pastor James at Pastor Peter. So, tanong lang po at quiet lang po tayo. So, resume the time. Meron ka pong 20 seconds na pagsasagot. Sang-ayon po sa rules kanina, isang tanong, dalawang follow-up. Okay. So, mayroon pa po akong dalawang follow-up na tanong. So paki-flash nga po, kapatid. Sabi ng ating kapatid kanina ay walang iniutos ang Panginoon na magtatayo ng Seventh-day Adventist Reform Movement. So, sino ang nagtayo sa kanila? Sang-ayon po sa kanilang website, sa SDARM ay we were able. So sino po yung sang-ayon po ba kayo na walang utos yung Panginoon na magtayo kayo ng SDARM, kundi kayo-kayo lang yung nagtayo nito? Walang utos ang Panginoon. Ano ba yung tanong? Walang Sang-ayon ba utos ako na sa walang Ellen G. White utos? writing na magtayo ng SDARM. Sang-ayon ba ako na walang utos na magtayo ng SDARM? Ang sagot ko po dyan, mga kapatid, yung magtayo na mag-organize, yun ba ang point mo? Mag-organize? Okay. Ganito po, mga kapatid, ang mga pioneers ng Seventh-day Adventist Reform Movement ay nakaalam po sila sa kalooban ng Diyos na inihayag niya kay Sister White na kailangan po ang church organization. At dahil sila po ay na disfellowship na nga po doon, pero sila naman po yung nanindigan na disfellowship sila, sinunod lang po nila yung naintindihan nilang kalooban ng Diyos na ang bayan ng Diyos dapat mag-organize. Kaya nagsimula sila sa pag-organize, nagsimula sa local churches until nakapag-organize ng mission, nakapag-organize ng hanggang sa General Conference. At ginawa po nila yon dahil sa pangunawa nila doon sa kalooban ng Diyos na sinasabi niya kay Sister White nga, ang bayan ng Diyos dapat mag-organize. Kailangan po ang organization. Kaya, yun po ang basihan nila, brother. Okay. Kung wala sana yung instruction na yon, edi mangyari na parang sarili nila. Pero meron po silang, binase po nila yung kanilang action doon sa instruction ng Panginoon na ang kanyang bayan nangangailangan ng organization. And since sila po ay natiwalag doon sa dati nilang organization, so they have to follow the will of God and organize. Okay, thank you po sa sagot. So walang utos ang Panginoon na magtayo ng SDARM. Iyon ay pag-unawa nyo lang na hindi rin utos ng Panginoon, kasi sabi sa Testimonies volume 9 page 261, para magtayo ng organization kailangan ay approve ng itinalaga ng Panginoon. So ngayon yung pagkaunawa ng mga kapatid noon ng SDARM, hindi siya ayon sa pagkaunawa na itinuturo ng Spirit of Prophecy. Sang-ayon po ba kayo? Point of order. What is your point of order? Okay, sige po. Nandito po sa ating rules po ay direct to the point. Okay. Moderator, clarification lang po. Kasi yung tanong ko kasi nakadepende doon sa sa sulat ni So, kinlarify ko lang para masabi ko yung tanong ko based sa sa sagot ni Brother Peter. Okay. Side comment. Ano po yung point Pero of order okay niyo lang. po dito sa kabila? Ito, dahil ito naman ay Wait na po. maginoong talakayan. Ako hindi ako masyadong stricto.
ay respeto ko. Pagbigyan po natin yung kanyang kagustuhan. Meron lang siyang gusto kasing point na idiin. So let it be. Yung pagdidiin mo yon, accepted yon. Okay, granted na po. So, Brother okay. Peter, granted na po. Sige, resume the time. Sige bro, magtanong ka po. Ako na. May isang question. Okay. Okay, tanong. Tanong po kapatid. Mhm. Sa Revelation chapter 12 verse 17, nailagay na doon na ang remnant sa hula ay ang Seventh-day Adventist Church. Di ba po? At naisabi na ng Panginoon na ang Seventh-day Adventist Church talaga yung remnant. Mayroon bang nakasabi doon sa Revelation 12:17 na magkaroon pa ng another remnant? Okay, sagot po Brother Peter, 2 minutes. Now, Una, hindi po ako sang-ayon doon sa premise niya na nakalagay daw po sa Revelation 12:17 na ang remnant ay 70 Adventist. Wala po akong nabasa doon kapatid na doon sa Revelation 12:17 na ang remnant church ay 70 Adventist. So, I will not endorse that Okay. premise. This is not anymore a question because this is just an answer to your hindi sang-ayon. No, hindi, ikaw hindi, ang okay. nagsabi kanina na ang Seventh-day Adventist Church ay remnant. At yun ang sabi ni Ellen G. White, ang Seventh-day Adventist Church ay remnant. Ngayon, pupunta na ako sa question pangalawa. Hindi mo nasagot ang una, ha? excuse Oh, me po. hindi mo na. Okay, Excuse me okay. po, excuse Okay. me. Moderator's time. Uulitin ko po with all due respect lang po as a Adventist. No shouting, no clapping po. Just formal lang po tayo, okay? Okay, salamat po. Sige po, direct to the question po. Ang ating rules po dito sa number 2. Question na po kayo. Okay po. Number 2. Dahil po ay naging covenant na po ng Diyos ng Seventh-day Adventist Church ay remnant doon po pa sa Revelation 12:17. Sa Psalm 89:14, hindi na mababago ng Diyos yan. Ang Seventh-day Adventist Church, siyang remnant. Wala nang ibang remnant. Kung mayroon mang maging remnant, ay hindi totoong remnant yon. Tanong, kayo ba itong totoong remnant na nagsanga sa totoong remnant? Kayo ba ito? Sagot po Brother Peter. 2 minutes. Meron ka pong 2 minutes sa pagsagot. Ang tanong niya, kami daw ba ang totoong remnant na nagsanga sa totoong remnant? Tama po yung tanong? Malinaw? Pinaliwanag ko nga po doon sa aking presentation na ganun na nga po talaga ang nangyari. Kasi ito po, sa Seventh-day Adventist po yan nanggaling eh. Di naman galing sa Katoliko ang Islam eh. Dito naman talaga nanggaling sa SDA. So ito yung nagpatuloy doon sa, yung remnant na SDA, itong 2%, ito ang nagpatuloy doon. Sa position na remnant na yun. Kagaya lang ng sinabi ni Pablo sa Romans chapter 11, has God cast out His people? Sabi niya hindi, because I am also from the tribe of Israel, from the tribe of Benjamin. Israel din ako. Kaya hindi niya kinas out kasi Israel siya eh. Nanampalataya naman. Ganon din ang Islam. Seventh-day Adventist yun. Dinugtungan lang yung reform to be distinguished from you para hindi nyo kami ihabla. Yan po ang totoo niyan. Otherwise, kakasuhan ninyo kami. Gagamitin nyo ang trademark law para kasuhan kami. So yun po ang dahilan doon. Okay, last. Pangatlo na ito. Okay, last question. Pangatlo ano? Okay. Pangalawang follow-up yan. Kapatid, medyo hindi tumama Stop the pa rin time. sa ano. Stop the time. Pero ito, ang pangatlo, Okay, sige. itong sa Revelation 12:17, na talagang Seventh-day Adventist talaga ang remnant. Ngayon ay nagkaroon ng sanga
ang dami-dami ninyong nagsabi na kayo rin ang sanga. Ang dami-dami. Mga reform, mayroong iba pa, mga dami. Isa na kayo. Ilan ba ang remnant? O itong mga remnant ba ay talagang mga rebellious sa totoong remnant? Ito ba ang remnant na nagsanga sa totoong remnant ay mga rebellious talaga? Hindi talaga sila totoo. Sagot. Okay, 2 minutes po, Brother Peter. Sagot po. Hindi ko maintindihan yung ano eh. Nakakalito Stop yung the time. kanyang tanong. Hindi naintindihan, ulitin ko. Okay, moderators Ulitin time. ko. Ulitin ko. Clarification. Kasi Ano hindi po daw kayo? naintindihan. De- Sa hay- Revelation hay- hayaan mo. 12:17, may totoong remnant ang Seventh-day Adventist Church. Okay? Okay. Ngayon, maraming nagsabi na sila'y remnant din. Isa na kayo noon. Okay, So, objection ilan muna. ba Wait ang lang. remnant? Ito bang mga remnant ito na nagsanga sa totoong remnant? Ay mga rebellious talaga ito dahil ayaw magpasakop sa totoong remnant? Kasi ang pinagbasihan ninyo yung World War. Wait lang. World Moderators War, time. hindi yan kay Kristo. World War yan. Bakit nagsanga kayo? Hindi kay Moderators time. Kristo. Moderators Mga time. rebellious ba talaga kayo? Moderators time. Excuse me lang po ha. Inuulit ko po bilang formal po na tao at bilang 70 Adventist, tayo po ay mga 70 Adventist, mga religious people. Uulitin ko po, tayo po ay susunod sa ating rules and regulation. Paalala ko lang po ha, 30 minutes yung question and answer. Pag SDARM yung nag-present, SDA yung magtatanong, 30 minutes maximum, 2 minutes yung sagot. No side comments and direct to the point. Ulitin ko ha, no side comments and direct to the point. Okay po, sige Brother Peter, narinig niyo pa yung ano niya, tanong. Okay, i-start ko po yung time in 2 minutes, sasagot ka po. Pwede bang i-connect? Okay, requesting, stop the time, i-connect po daw. Okay, resume the time. Yan po. Brother, pakitingin po. Sino nagtatanong kanina? Ayun. Okay. Okay. Thank you very much sa tanong mo ha. Pusa yata. Okay. Try niyo lang po. Kung pusa ba nagbabasa yan? Yan po, yung sinasabi ko po yan. Yung remnant na 70 Adventist, kung titignan nyo doon sa chart, yun na po, ipinagpatuloy lang po ng minority, nagpatuloy lang po doon sa pagiging remnant. Kasi SDA nga sila, nanatiling SDA, nanatiling tapat sa katotohanan, kaya yun, tinuloy lang nila yun. Na sila yung 70 Adventist. Oh, ayun. Yun po yung nangyari sa history. Okay. Ngayon, kung ayaw mong tanggapin, nasa inyo yung brother. Pero ganun po yung hanay. Okay, meron pa pong magtatanong? Okay. Sige po. Tama na po yung sa kanya, 3 na po. Okay? Sino? Okay, sige, thank you. Tinanong kayo kanina kung kayo ay galing sa remnant. Tapos kiniklaim nyo na kayo ay remnant. At ang sabi nyo, ganun na nga. Ngayon, meron akong gustong ipakita sa screen. Pwede ba natin ipakita to? Ayun, yun. Stop the time. Ayan, yun. Ayan yung gusto ko ipakita. Okay, so ito yung question ko. Kasi tinanong kayo kanina kung kayong remnant ay galing din sa remnant. Ang sabi kasi dito, will God cast away His people because some in the church are losing out in their experience, permitting the spirit of the word to alienate them from God and from the truth? Will the Lord raise up another people to carry the great reform message for this day and generation to the world? Ang sabi po, nay, verily. Yung word na verily dito ay makikita natin doubtlessly or honestly, hindi na daw magkakaroon pa ng ibang magdadala ng great reform message, kundi yung nagdadala na nung present ng 1893. Ang tanong, saan kayo dyan? Okay, maraming salamat po. Brother Peter, may 2 minutes ka pong sasagot. Saan kami sa? Saan kami? Saan kayo po dyan? Sa?
Saan kami sa? Uulitin Okay. ko po ba yung tanong? Okay. Okay, sige. So, will God cast away His people Yes. because some in the church are losing out in their experience, permitting the spirit of the word to, ano yan? To alienate them from Yes. God and from the truth? Will the Lord raise up another people to carry the great reform message for this day and generation to the word? Nay, verily. Yes. Nasaan kami? Yes. Dito. Oo. Okay. Saan kayo dyan? Nandito kami doon sa people of God. People na of hindi God. na-cast out. Okay. Kung Kung kayo tignan mo yung... Okay. Okay. Tika. Ako magpapaliwanag. Sige, sige. May 1 minute na po Sabi siya. dito, will God cast away His people? Yes. Oh, hindi. Sino ba yung people niya? Yung people niya, yung mga sumusunod sa kanyang kalooban. Ika-cast out ba niya? Hindi. Kaya doon kami sa people of God, binasa ko nga, present ko nga kanina, we are Seventh-day Adventists. Hindi naman kami Katoliko, hindi naman kami Protestante. Kami yung people of God, pakita mo nga dito sa screen. Okay. Yun na nga doon, oh. Tignan niyo yung pattern yung sinampol ko na ginamit ko. O dito yung Jewish church, di ba? Ayun, nagpatuloy yun, faithful. Sabi ni Pablo, yung faithful na yun, sila yung continuation ng Israel. Oh, sila nagpatuloy na remnant. Okay. So in the same manner, yung faithful remnant na minority, Seventh-day Adventist yun eh. They are God's people. Hindi naman sila another people eh. Ano yung sabi doon sa quotation? Kukuha ba ng i-cast out ba niyo at kukuha ng another people? Hindi. Yung people na dati, yun na yung dati naman na people of God, yung mga nagiging member ng ISDARM eh. So hindi sila other people na na-raise up. They are the same people, of God na nagpatuloy doon sa katotohanan. Time. Next question. Okay, follow up po. Sabi ninyo dati, yung dati ang nagpatuloy. Yung text na binasa ko po ay dated ng 1893. Okay. Yun po ba ay Seventh-day Adventist Reform Movement o Seventh-day Adventist ngayon? Na-present ko na nga po doon. Ibalik nyo nga yun. Okay, sagot, 2 minutes. Okay. Diba yun? Yung binasa mo 1893, yan ay sakla po yan ng period from 1844 to 1914. Mr. Moderator, Okay, so yun po yun. Doon po yun. Mr. Moderator, okay lang pong... Stop the time. Teka. Ang question ko po kasi ay yung pong nakasulat po sa Review and Herald, September 12, dated 1893. Na ang sinasabi po dito, wala nang iba pang lalabas, kundi, wala na eh. Sabi dito will the Lord raise up another people to carry the great reform message for this day and generation to the world? Ang sabi, nay, verily, hindi daw. Kaya ang tanong ko, kasi dito ako nagbe-base, ang tanong ko, kung wala na, ang sabi kasi magpapatuloy. Therefore, Okay, ang tanong. kung 1893 yan, wala pang SDARM. Okay. So, Okay na dito po yan? tayo. Ibalik nyo yun. It's just a matter of analysis answer? naman sa statement eh. Balik nyo yung kanina doon sa quotation. Kasi ang mangyayari, it's just ang tawag dito, yung statement po yon, hindi po namin kinokontra yan. Sinasang-ayunan po natin yung statement. Tama po yan. Okay, Okay. stop the time. Teka muna. Stop the time muna. Stop the time, Brother Peter. Strictly po talaga natin in-announce. No clap hands ha. No shouting at iba pa. So yan lang po. Maraming salamat. Continue the time. 1 minute and 23 seconds. Patuloy. Okay na po, Brother Peter. Patuloy na po tayo. Okay. Sige po. So, yun po. Malinaw naman po doon, saklaw pa rin po doon sa sinasabi namin na ang Remnant Church from 1844 to 1914, Seventh-day Adventist. Yo. So, hindi namin yan kinokontra. Wala po kaming issue dyan.
Kaya nga ang issue, kung ibalik natin, ibalik mo yung sa akin, yung sa PowerPoint ko. Kaya nga, ang issue dito is, etong nangyari, that is a historical reality already, na hindi nangyari ito noong 1893, nangyari po yung split noong 1914 to 18, na yung Seventh-day Adventist na dati na people of God, na split into two parties. Kaya ang tanong dito, sino ang memorial qualification na mag-inherit doon sa pangalan ng remnant? Yung mga lumabag o yung sumunod? Yun lang po ang issue doon eh. Kasi sila nga yung nakapasok na silang lahat doon sa people of God noong 1893. Okay, people of God silang lahat. Ngayon na-split sila, nagiging dalawa, two parties na. Okay. Ngayon, parang lumalabas na aalisan nyo yung karapatan ng 2%. Seventh-day Adventist naman, dati namang member yan. It is not from another Time group na po, of time people. po. Next question po, last. Kaya yun ang issue natin na Time na po. i-resolve ngayon, hindi yun. Next question. So, Last, ayan po, okay. ang 12, Okay. saan time na kami? po, time na po. Okay. Saan kami noong Next question. 1893? Doon Time na po po, sa time na Seventh-day Adventist. Time na Okay. po. Sige, next question. Okay, so ibig sabihin, hindi pala kayo yung magko-continue na yan. So ito ngayon ang tanong ko. Kung hindi kayo yan, yung bang nasa baba kayo, babasahin ko po. And yet, there are some misguided individuals, one here and one there, who put forth this claim, believing that the mantle of leadership has fallen upon them and that they are chosen to head a new movement. They are merely following in the steps of the enemies of this message who have existed through the years. Kayo po ba yan? Malinaw po na hindi po kami yan. Tignan ninyo basahin natin. And yet there are some misguided individuals, one here and one there, who put forth this claim, believing that the mantle of leadership has fallen upon them and that they are chosen to head a new movement. Hindi po kami yan. Yan, nangyari po yung mga tao yan noon sa panahon na yun, noong 1860, noong panahon na yun. May mga tao na gayon na misguided. Hindi po kami yan. Wala pa nga ang Islam noon eh. Wala pa yun. Yung mga misguided na yun, hindi po yung 2%, kasi yung 2%, hindi po sila misguided. Those are different people in the past. So huwag po, kung tanong mo, kami ba yun? Hindi po kami yan. Meron pa pong 1 minute. May 1 minute pa po kayo sa pagsagot, Brother Peter. May 1 minute pa po. Next question. Sige. Sige po. Okay, next. Ayan, kalma lang, kalma. Sige. Ang aking question naman ay doon sa presentation mo kayo na Brother Peter ay sinabi mo doon na yung faithful doon dapat ikakapit yung remnant. Ang tanong ko, sino magdidetermina kung sino ang faithful, tao o Diyos? Okay, 2 minutes ang sagot, Brother Peter. Kasi sabi mo, yung remnant sa faithful. Sino ang magsasabi kung sino ang faithful? Diyos o tao? Sino ang magdidetermine kung sino ang faithful at ano doon at unfaithful? Kung sino ang magsasabi dapat nun, Diyos o tayo? Okay. Sagot. Ang Diyos ang pangunahin na dapat magsabi kasi siya ang mas nakakaalam in and out ng isang tao. Yan. Pero ang tao makapagsasabi din batay doon sa kanyang nakikita. Kaya nga, kayo nga marami akong nakikita mga Adventist na sinasabi na ang mga Islam daw unfaithful eh. Okay. Di ba? Ngayon, ibig sabihin, ang tao pwede nang makapagsabi. Iyon. Ngayon, sinasabing unfaithful kami. Follow up na. Pero ayon din sa mga binasa natin, sabi yung majority naging unfaithful. Yan. Okay, follow up. Okay, sige. Merong lumabas sa inyo kasi sabi nila, hindi kayo faithful. Di tama rin pala sila. Kasi umalis sa inyo yung IMS, di ba pa? Di pwede pala yun. At pwede sila pala tayong maniwala sa kanila na hindi rin kayo faithful. Okay. So, may lumabas sa amin.
sabing hindi kami faithful. Oo, kaya Okay. umalis eh. Totoo yun. Pwede ba yun? Pwede, karapatan po yan. Hindi namin pinagbabawalan ang karapatan 10 ng minutes. tao na magbigay ng kanyang conviction. No? Hindi namin mapagbabawalan kahit kayo. Nirespeto ng karapatan nyo. Pwede nyo kaming tawagin na unfaithful. Pwedeng tawagin ng IMS kami na unfaithful. Pwedeng tawagin ng Katolik kami na unfaithful. Pero naniniwala kaming kay faithful. Ang ginagawa namin is ipinapasa Diyos namin, ang Diyos ang mas higit na mag-decide kung totoo yung sabi nilang unfaithful kami, mananagot kami. Pero kung pagdating ng judgment, God will vindicate us, ay di sila ngayon ang mali. So pagdating doon, hindi namin aalisan ng karapatan ang sino man na magsabi na kami ay unfaithful. Maging kayo, pero huwag nyo rin kaming alisan ng karapatan. Kung sabihin din namin na yung grupo nyo ang unfaithful. Okay, next wala naman question. kami ganun. Ito lang tayo. Okay, last question. Lahat po ba ng ISDARM faithful? Okay po. Sagot po, Brother Peter. Lahat po ba ng ISDARM ay faithful? Yan din ang hindi ko masasabi, brother, na lahat. Pero, common sense sa akin, no, is because the church is still a church militant. Hindi pa naman church triumphant. So, hindi po pwedeng mangahas na sasabihin na lahat ay unfaithful o faithful. In like manner na kayo din, aywan ko kung kayo ay very presumptuous na sasabihin na lahat kayo sa SDA ay faithful. Pero kami, we are not that presumptuous to claim na lahat ng member ng ISDARM ay faithful. Okay, yan po. Klaruhon ko po, i-clarify ko yan ha. We are not so arrogant and presumptuous to claim na lahat ng members ng ISDARM ay faithful. Ang ipinangangaral lang namin na sana lahat ng mga ISDARM ay maging faithful o tumayo, mabuhay as a faithful Christians. Yan po ang aming doon, pero we do not guarantee na everybody is faithful, brother, ha? Okay, next question. 7 minutes pa po. Okay. So base po doon sa sinabi nyo kanina, yung Remnant Church mula 1844 hanggang 1914 walang problema. So naniniwala po kayo doon, ano po? Hanggang 1914 walang problema. So, mula 1844? Sabi nyo po kanina hanggang 1914. Nandun yun sa chart nyo kanina. Tignan ko ha. Oo, pwede nyo po i-verify i-reply. natin ha kung tama yung okay. Aha, yun po ang sinabi nyo kanina. Oh. Yung sabi ko, kauna-unahang note ko yung ayan the remnant church during this time was the Seventh-day Adventist. Anong time yon? 1844 to 1914. To 1914. Okay, di tama po yung premise ko, ano ho? Okay. So 1844 to 1914, walang problema. Ang SDA Church, Remnant Church. Tapos sabi nyo, later, bago kayo magtapos, na hindi hapayagan ng Diyos na bumagsak ang church. Alin po yung church na binabanggit nyo? Yung Seventh-day Adventist Church noong 1844 hanggang 1914 o yung kayo? Okay. Okay, sagot. Yun pong yung sinasabi ko, I am referring to the church of God na nag-exist on this earth na I'm not specifying the Seventh-day Adventist church doon. Kasi ang church ng Panginoon, hindi lang naman di ito I am speaking in general terms na ang church ng Panginoon, ang premise ko kanina, kung nabasa niyo, God has a church in every age. Faithful souls constituted the church of Christ in Mr. every Moderator, age. Ngayon, sabi ko, nag-undergo yan ng apostasy and separation, but God has always preserved a remnant to serve Him. Yun po yung point na dinadrive ko doon. Ibig sabihin, magkaroon man ng apostasy, meron at merong tatayo
na magpapatuloy doon sa tamang pagsimba at paglilingkod sa Diyos. Yun po yung aking Clarification po. Okay, clarification. Dito panibago, hindi to clarification. Okay, so yung clarification. 1844 nyo na church dyan, ay hindi yan particular sa Seventh-day Adventist? Kasi ang point ng question ko, 1844 hanggang 1914. Hindi po yung mula kay Adan hanggang... Okay. Okay, Brother Peter, meron po ba kayong counter? Okay, sige ha. Tignan mo po yung yung chart ko sa una. Okay, sagot. Sinimulan ko doon sa church na establish. Yan po yung premise ko. Na yung church na remnant church noon na itinayo ni Kristo. 5 minutes. Although nakaranas yan ng mga apostasy, pero meron at meron in every generation, meron at meron ang mga faithful ones na matitira. So yon, kaya nga pagdating naman doon sa 1844, yan ang bayan ng Diyos, SDA, pero nagkaroon ng apostasy based on history, pero meron namang 2% na hindi sumama doon sa apostasy sa pagsama sa gira. Yun po ang point. So sige. So ang sabi niyo po kasi, nagbabase lang ako sa inyong sinabi. Sabi niyo hindi hahayaan ng Diyos na bumagsak. May mga umalis pero hindi hahayaan ng Diyos na bumagsak ang church. So anong church yung sinasabi niyong hindi hahayaan ng Diyos na bumagsak? May mga umalis pero hindi hahayaan ng Diyos. Saan sila alis kung wala naman silang aalisan? Na sinabi mong church na hindi babagsak. Okay, so ano yung church? Sino yung church na hindi babagsak na may mga umalis? Okay, 2 minutes. Sagot. Ang point of question ko yung hindi babagsak na church na inalisan ng 2%. Okay, sagot. Medyo nasisilip ko yung punto ni kapatid. Bahala na po kayong manilip. Dinadala ko nga kayo doon. Yung sinasabi ko namang church, yung true church of God, dito sa mundo yung sinasabi ko, na hindi hahayaan ng Diyos na babagsak. But I'm not talking about organization, na yung organization di babagsak. God's church, composed of the faithful ones. Hindi yan babagsak. Tignan nyo, merong mula sa period of Ephesus, diba merong yung sa Jewish church, may bumagsak. Pero may remnant na nagpatuloy. Okay, yun ang naging Christian church. Pagdating ng Pergamos period, may apostasy. Pero hindi naman 100% lahat nag-apostatize, merong remnant. Okay, yung nagpatuloy, Christian church. Tapos, doon, yung mga nakakita doon sa apostasy ng papacy, umalis sila, nag-separate sila. Okay, so sila ngayon ang nag-compose ng Church of God. Pagdating ngayon, di ba, in-explain ko kanina, pagdating ng period ng Philadelphia, okay, na-fall yung Protestant churches, pero may remnant na natira. Sila yung nagpatuloy at yun ang nagiging Seventh-day Adventist. Okay, majority naman nung 1914 nag-apostatize, pero meron ding natira. Yun yung ibig kong sabihin doon, na in every age, meron talagang tagapagtanggol ang Diyos ng katotohanan. 2 minutes. Yun po. Next. Okay, so last question, sige po, dahil walang pakialaman ng sagot. Pwede bang paki-flash nga nito, paano ba? Okay, stop the time. Ito po yung tanong. Pastor, ang tanong, sabi dyan, remnant is Seventh-day Adventists who formed this organization. Andyan po yung ano po yung remnant ang binabanggit? Seventh-day Adventists. At sinabi pa ni Mrs. White, in clear terms that the prophet John speaks of the remnant or the last church as those who keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. Ayan po ang sabi po doon sa Seventh-day Adventists. Kayo po ba yan o yung 1844 na inalisan nyo? Okay, sagot. Yung sinasabi dyan sa volume 6 na sabi nyo doon na nakasulat, malinaw naman po yung present ko dyan Yan ay saklaw po doon sa 1844 hanggang 1914 na Seventh-day Adventist ang Church of God yon.
Di ba yun? Di ba malinaw sa iyo yan? So, anong taon yan? O kung sabihin mong 1863, di pasok doon na ang church doon ay Seventh-day Adventist. Di pasok. Ang pinag-uusapan natin doon, kasi wala namang kaming issue doon, kung yung Seventh-day Adventist ba, noong time ni Sister White na yan ay remnant o Church of God, tanggap po namin yun. Ang pinag-uusapan nga natin dito, after the split, dito sa dalawang grupo na ito ang bone of contention na pag-uusapan natin. Sino ang nagpatuloy doon sa line of truth that made them Seventh-day Adventists? Because if you are faithful to the line of truth, that will make you Seventh-day Adventist. Hindi yung claim mo, kahit sabihin mong Seventh-day Adventist ka, kung wala naman sa'yo, hindi ka man faithful sa line of truth, your claim will only be false. Time po. Okay, thank you so much po mga giliw naming taga-subaybay at lalo na po ang ating mga taga-tanong at taga-sagot sa 30 minutes na tanungan.